And therefore I say to you, do not worry about your life. Look at the birds of the air, for they never sow, nor reap, nor gather into barns, yet our heavenly Father feeds them. Alright, welcome back to our channel guys for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure markers. And by the way, kayo'y aking imbitahan doon sa bago kong channel. Yun ay Channel for Our Souls. Ito yung The Good News Daily Channel. Ang content niyan ay mga verse sa Bible na magaganda at ma-apply natin sa araw-araw natin na gawain. Yan ay food for our soul at hindi tayo nabubuhay lamang sa pagkain, sa tinapay, sa masasarap na mga luto, sa pera, kundi 50% of ourselves is composed of spirit or spiritual things. Kaya halina, tayo na doon sa The Good News Daily TV. At by December ako'y magpa-raffle para sa pamaskong gift ko sa inyo doon sa channel na yun. Don't forget The Good News Daily TV for biblical verses na very inspirational. Thank you so much. Ngayon, shout out portion tayo. Alright, at shout out tayo kay Maria Deta, Jo Marie Abelia, Dardsky Umali, shout out din kay Angela Ramos, kay Junel Borromeo Mirabite, Brick Guy, how are you? Ronville Sibiliarino, Sadam Pangarungan, Leo Madawat. Also, shout out kay Rubilin Libunaw, Yad Sumualil, Linver Malahos, Emmanuel Romero, Carlo Bianson. Welcome sa ating channel mga katiets. Ziri Carlisle Barutil, Layanins Gorhe, Jonathan Catalonia, Cording Morales, Isagani Orgada, shout out din kina Maribel Querog at Nicolas Dakula. At tayo'y magpatuloy na sa ating treasure marker analysis. Right, mga katiyats, napakagandang treasure marker ito. Ito'y bato sa tabi ng dalampasigan yata kasi parang buhangin ito ng beach. Kung hindi lang Yamashita treasures ang ating dinidikod, ito'y treasure ng pirata kasi ang pirata mahilig yan sa skulls ng mga symbols for their treasures. Okay, pero ito'y atin i-relate pa rin sa Yamashita treasures kasi gumagamit siya ng mga sign ng Yamashita tulad ng triangle, tulad ng bilog o teardrop. Ganyan, teardrop yan. At mga dots, dimple and lines. Kaya yan ay Yamashita treasure pa yan. Pero bago natin yan i-analyze or decode, punta tayo sa ibang mga pictures tulad nito. Paano ba ito guys i-decode? Ito ay foot marker na baliktad. Ang harapan niya ay nandito pero wala sa harapan ng item. Ang item ay dito na banda, kaya kung kunin natin ang itong direksyon ng apat na direksyon ng kompas, sabihin natin na ganito ang nangyari. Okay, ang treasure ay nandito at yan ay atin i-align sa kompas at kunin natin ang gitna ng paa and then atin yan titirahin dyan sa gitna at dito tayo na linya maghanap ng treasure, pero hindi sa ganyan kalapit. Yan ay convert natin into meters. So ilang inches ba ang foot na ito? Kaya sukatin niyo yan guys. Kung yan ay 7 inches, that will be 7 meters. So 7 meters ang unang target natin dito. Sabihin natin yan ay 7 na meters na yan. So dito tayo na banda magukay. Ang direksyon yan ay northwest.
Okay? Nasa 20 degrees northwest. Ganyan lang yan. At kung wala sa 7, atras sa kalagitnaan, dito, na pangalawang hukay. At ang distansya niyan sa tingin ko ay 3 meters. Pasok pa rin yan sa 357. Kung ating gamitin ang 357, yan ang mga gandang distansya para sa paghukay ng mga ganyan sa foot marker. Very classic na mga marker yung foot. Ngayon, sa ibang picture tayo, ito ay nagduda ako nito na itong bato na ito ay isang semento yan. Kasi, tingnan nyo guys, di ba, pag aapak tayo sa semento na basa pa, ito ang mangyari. Merong bulge, mag-bulge dito. Itong bumubukdo ba? Guys, di ba, pag basa pa yung semento tapos inaapakan natin, ganyan ang mangyari. Merong itong bulge, bukdo. Sa gilid, di ba? Kaya palagay ko yan ay semento at yan ay footmark na sinadya. At meron siyang tatlong butas pala ito. Nandito daw yung isa. At magkapariho ang distansya kung nakita nyo. So ang ibig sabihin nito guys ay pressure sa gitna ng dalawang bato kung merong bato dyan. Ngayon kung walang bato na malalaki, example, ang dalawang bato na nagaganyan na malaki, sa kalagitnaan ng dalawa ang hukay. Ngayon kung walang bato ay gamitan na natin yan ng itong decoding sa foot. Ang foot naman kung saan yung mga dot, ayun ang item niya, ito. At iba siya sa line. Kung saan yung dot, doon talaga ang punteriya. Tulad nito, galing sa center ng foot, punta ka dito at kunin mo ang sukat nito, ang haba. Okay, at kung yan ay 12 inches, so 12 meters pa tayo punta doon sa unahan. Kung ito ay 12 inches, itong haba ng linya na to. Ngayon, dito naman, targetin mo naman yan dito, and then kunin naman ang distansya nito. Kulayan natin ang green. Itong distansya guys ng line sa foot, saka sa ito. Yan ang sukatin sa inches. At kung yan ay sabihin natin 11 inches, so 11 meters tayo papunta doon, dito sa baba, sa southwest. Ganon din dito. Papunta rin tayo doon sa northwest. Okay, bali ang mga, kung ito yung foot, bali ang mga circle na ito yung kanyang mga daliri na nagkahiwalay. So ang bawat daliri niyan, yan ay item sa foot marker. Ganyan ang kanyang classic na pag-analyze sa foot mark. At kung walang mga dot, yun na yun, ang standard ng foot ay 7 to 10, pwedeng 7 to 9, 7 to 10, may allowance siya kunti. Yan ang mga distansya sa foot marker kung walang dot. Pero meron siyang mga bilog, doon na magbabase sa bilog ng proportion. Proportion, conversion of inches to meters. Ngayon ay puntahan na natin ang ating main event for the day. Ito yung skull or bungo treasure marker. Ngayon ay atin muna isa-isahin ang mga simbolo na nandito. Okay, so una ay triangle sign, teardrop, luha yan, yung teardrop na yan, dots or circles, another circle na nagbigay ng direksyon na nagsasabi na mayroong item at linya, ngunit sa kalagitnaan ay pinutol siya ng isang malalim na butas at dumiretso siya dito.
bang ibig sabihin yan, guys? Okay, kung tingnan natin ang teardrop ay direksyon yan na ibig sabihin dito siya babagsak papunta dyan. Ngayon itong bilog dito, this can be a treasure under sign kasi nasa gitna siya, meaning babagsak din siya dyan. Okay, wala pa tayong distansya, basta dyan yan sa harap. At dito naman, ito ay medyo pampagulo kasi bakit meron ito? Kung ito'y talagang man-made na hole at meron siyang linya na bibig. Kung kasama niyo itong linya na to, ang ibig sabihin nito ay ang treasure ay nandito sa banda rito sa kanan. Pero kung hindi ito kasama, guys, kung wala yan, ang treasure ay directly under sintro sa itong dot dito at sintro din siya sa skull. Okay, at kahit itong teardrop ay dito rin siya, malapit rin sa sintro. Kahit kunin natin ang gitna ng triangle, ito guys, at ibaba natin ay lahat ng linya ay dito talaga tumatama. Okay, yan. So yan ang ating unang digging spot, which is nasa 1 meter lang galing sa ulo na bungo. So ang distansya nito ay napakalapit lang, 1 meter, kasi yan ay treasure under. Pero kung wala dyan ay hahanap tayo ng mga distansya. Okay, ano bang distansya ang pwede dyan? Meron siyang binigay. Ito yung binigay niya guys, 2 dot. So this can be 2 meters papunta rito. Or it can be 2 meters na papunta doon. Ngayon ay magulo na ang picture, palitan natin ito ng mas malinis pa. Sandali lamang. Okay, ito na guys, malinis na. Kanina ang tinuturo nito guys, kung ganyan lang yan, hindi kasama itong dito. Okay, kung ganyan lang yan, that is treasure under. Sintro, kasi nakasintro ang malalim na butas. So 1 meter tayo dito, 1 meter, okay. At mababaw lang yan kasi yan ay dalampasigan. At siyempre kung naibaon yung item, sigurado may ipinatong doon na bato. Kasi kung hindi yan papatungan, example, ito yung box. Okay, yan ang box. Ito ang surface ng lupa. Kung hindi yan papatungan ng bato na malaki, ang box na yan ay matangayan sa bagyo. Pag bumabagyo, lumalakas ang alon, hihigupin yan ng dagat at malipat yan. Okay, kaya expect tayo sa paghukay na mayroong bato na pinatong sa box. Okay, sa 1 meter. At sa pangalawang distansya ay given ng 2 butas, it can be 2 meters. 2 meters pa siya papunta rito. So 1 meter plus 2 meters, pwedeng isang hukay lang yan. Ngayon ang isa na distansya ay malayo. Ang 2 dots can be 10 meters distance. So ang pangatlong hukay ay 10 meters, malayo na siya. Pero sintro pa rin dyan kung saan nakaharap ang skull. So ito ang ating first method ng paghanap. Ngayon merong pangalawang method niyan sa paghanap ng treasure. Okay, so ang pangalawang method ay atin tingnan na ito ay kasama sa design niya. So yan ay dimple na bilog. At itong linya ay papunta rito. At kung napansin nyo ang triangle,
ay pwede rin yan magbigay ng direksyon na papunta siya dito. Okay, at itong dalawang dot, pwede rin yan i-align na siya papunta rin dito sa kanan, sa east. Kung east talaga yan, diyan talaga. Kung itong banda rito ay east, sigurado na sa banda riyan nakabaon ng item. Okay, so ang unang distansya, dalawang dots. Ang dalawang dots ay 2 meters. So punta tayo sa 2 meters. Hukay tayo. At pwede rin gamitan nyo na lang guys ng kabilya. Huwag nyo lang hukayin, tusok-tusukin nyo lang kasi malambot naman ang buhangin. At pag may tatamaan kayo na malapad na bato sa ilalim nito, example yan ay nandito yung box. Tapos tusok-tusukin nyo yan ng kabilya. Okay, yung kabilya na may handle na nakaganyan. Pag ma-estimate nyo na flat ang bato na tinatamaan nyo, baka yan ay concrete box. Kung concrete box, hindi na yan kailangan takipan pa ng bato. Kasi ang concrete box ay mahirap yan matangay ng alon kapag naibaon. Kasi mabigat siya, meron pa siyang gold. Ay lulubog talaga siya doon sa buhangin. Okay, at ngayon, dahil hindi lang 2 meters ang value ng dalawang dot, ang dalawang dot ay pwedeng maging 10 meters. So, pangalawang hukay natin ay sa 10 meters. Going east this time, kung east man yan, nakaharap itong gilid nitong skull. Okay guys, kung ito ay east, na maswerte tayo dyan. Okay, so 10 meters, pangalawang hukay. Para hindi kayo makikita ng mga tao dyan na naghukay kayo, tusok-tusok na lang ng kabilya guys. Tutusukin nyo na lang ang buhangin. At ang haba ng kabilya na gagamitin nyo ay 2 meters. Kasi pag tusok-tusok nyo dyan, nasa lalim lang yan na 1 meter, ay meron kayong tatamaan na mga malapad na bato. Na example ito, may bato dyan na nakatakip sa box. Or concrete box na ang tatamaan nyo ay concrete box na. Na kung saan nasa loob ng concrete box ang gold bars. Okay, maraming treasure guys sa dagat. Marami nang nakakuha niyan. Ang mga treasure sa dagat ay nilagay sa mga concrete box. Malalaman nyo yun kasi rectangular, square, at mabigat. Pag ganyan ang nakikita nyo, yan ay concrete box. Pero hindi yan mahalata na simento kasi nilulumot na yan sa tagal ng panahon. Kung expose siya sa ibabaw ng seabed or ng buhangin. Pero kung naibaon ng concrete, hindi magbabago ang kulay ng concrete. Pag naibaon yan, concrete pa rin yan, tingnan mo, hindi yan nilulumot. Nilulumot lang ang semento kung nasa ibabaw siya, nabasa siya, tapos naarawan. Pero kung ibaon mo yan sa lupa, ganun pa rin ang kulay. Kasi meron akong nahukay na concrete na nasa 2 meters, ay ganun pa rin ang kulay niya. Kung maghukay kayo guys, makita nyo ang mga bato sa ilalim ng lupa ay halos puti ang kulay niya o gray. May pagka-gray, yung iba ay may pagka-yellow, parang pale. Yung pale sila, parang kung tao pa, maputi sila, walang dugo. Kasi hindi sila naiinitan. Hindi nagbago ang kanilang kulay. Kaya sa ilalim ng lupa, ang simento ay simento pa rin. Okay guys, so ganyan lang ang pag-analyze ko dyan sa skull na treasure marker. Dalawa ang ating itong digging spot. Itong sa harapan niya, distansya is 1 to 10 meters kasi treasure under siya. While dito sa kanan going east, sa papunta rito, ito'y papunta riyan sa east. Nag-start tayo sa 2 meters at pinakamalayo ay 10.
Okay, at kung hindi man ito Yamashita Treasures, pwedeng si Limahong ang nag-iwan yan. Kasi si Limahong lang noong 17th century, si Limahong ang tanging pirate na Chinese na nakapunta sa Pilipinas at nakapag-asawa pa ng Pilipina doon sa malapit sa Pangasinan. At maraming dalang barko si Limahong galing sa China. May dala siyang mga gold tsaka silver. Kaya hindi natin alam. Ang skull ay simbolo ng mga pirates. Kahit yung mga kuweba na nilalagyan nila ng treasure ay kanila yan nilalagyan ng parang mga mata ang ibabaw ng kuweba. Kaya nagiging skull caves, skull treasures. Okay, so magpaalam na ko guys. Domo arigato gozaimasu. Kyutsukite kudasai. Hanggang sa muli, may fortune be with you.